Napansin mo na ba kung gaano kabilis maglaho ang sahod mo? Yung tipong ilang araw mo palang natatanggap pero paubos na agad. Ang pinaghirapan mong kita, mabilis na nawawala sa mga bayarin, pang-araw-araw na gastos at kung minsan sa mga impulsive buying online. Maraming tao nakakaranas nito dahil wala silang nakasanayang payday routine o nakasanayang proseso tuwing sumasahod. Kaya imbis na kontrolado mo ang pera mo, ikaw ang kinokontrol nito. Kaya sa video natin ngayon, tatalakayin ko ang 8 dapat gawin sa iyong sahod para dumami ang pera mo. Hindi lang ito makakatulong sa iyo na makatipid ng karagdagang pera, kundi makakapagbuo ka rin ng sistemang magpapayaman sa iyo. Pero bago tayo magsimula, shoutouts muna. Routine number 1. Alamin ang iyong financial baseline. Ang financial baseline ang pinakamababang halaga ng pera na kailangan mo para mabuhay at matugunan ang iyong mga pangunahing pangangailangan buwan-buwan. Para malaman ito, kumuha ka lang ng papel o magbukas ng Google Doc at isulat ang lahat ng iyong gastusin noong nakaraang buwan. Isama mo ang lahat ng iyong expenses mula sa upa, bills sa kuryente at tubig, pamasahe, mga pagkaing take-out o delivery, online shopping purchases at iba pa. Pagkatapos, isulat mo rin kung magkano ang ginastos mo sa bawat item. Pagkatapos nito, tanggalin mo ang anumang bagay na hindi mo naman talaga kailangan para mabuhay. Ibig sabihin nito ay tatanggalin mo ang mga pagkaing take-out o delivery, online shopping purchases at iba pa. Ang matitira sa iyo ay iilan lang na gastusin na kailangan mo para mabuhay, tulad ng upa, bills sa kuryente, tubig, internet, telepono, pamasahe o gasolina papuntang trabaho, pagkain, insurance kung meron, at mga utang, yung mga non-negotiable na bayarin tulad ng utang sa bangko o SSS loan. Ano man ang kabuuang halaga ng natirang gastusin na yon, ito ang iyong financial baseline. Layunin mong panatilihin itong mas mababa sa 50% ng iyong kabuuang kita. Kung ang iyong financial baseline ay lumampas dito, humanap ka ng paraan para mabawasan ang iyong gastos. Halimbawa, kung masyado mataas ang iyong upa, baka kailangan mong maghanap ng mas murang tirahan. Kung malaki ang gastos mo sa gasolina ng iyong sasakyan, pag-isipan ang paggamit ng public transport o carpool. Ang layunin ay mapababa ang iyong kabuuang gastos para mas malaki ang matira para sa ipon. Kung gusto mo ang mga ganitong topic, paki-like at paki-share ang aming video at i-click mo na rin ang subscribe button para lagi kang updated sa mga bagong videos. Salamat! Routine number 2. Palakihin ang iyong potensyal na kumita. Kung matapos mong suriin ang iyong financial baseline at nagawa mo ng magbawas ng gastos pero napagtanto mo na halos sumasakto lang ang iyong kita sa iyong mga pangangailangan, oras na para lumabas ka sa iyong comfort zone at magdagdag ng kita. Tandaan, hindi pwedeng habang buhay kang magtiis sa kitang sakto lang. Kailangan mo talagang gumawa ng paraan para magkaroon ka ng ipon. Ang pagbabawas ng gastos ay may limitasyon, ngunit ang potensyal mong kumita ay halos walang limitasyon. Pero paano ka magdadagdag ng kita? Maaari kang maghanap ng side hustle, mga dagdag na trabaho na pwede mong gawin sa labas ng iyong regular na working hours. Maraming opportunity online tulad ng virtual assistant, freelance writing, graphic design, online tutoring o pagbebenta ng mga produkto. Bukod pa rito, maaari mong palakihin ang iyong value sa iyong kasalukuyang trabaho. Subukang humingi ng promotion o salary increase sa pamamagitan ng pagpapahusay ng iyong skills at pagpapakita ng mas maraming ambag sa kumpanya. Kung hindi ka nakakakuha ng pagtaas ng sweldo, maaaring oras na para maghanap ng bagong trabaho na may mas mataas na compensation. Routine number 3. Gumawa ng iyong budget plan. Ngayong alam mo na ang iyong financial baseline at meron ka ng pera para sa ipon, oras na para gawin ang iyong budget plan. Ito ang magsisilbing mapa mo upang malaman kung saan eksaktong pupunta ang bawat piso ng iyong kita. Hindi ito para limitahan ka, kundi para bigyan ka ng kalayaan at kontrol sa iyong pera. Gawin ito sa paraang komportable ka. Pwede kang gumamit ng mga spreadsheet, mga budgeting app sa iyong cellphone, o kung gusto mo ang traditional, pwede kang maglista sa papel. Ang gawin mo lang ay, una, ilista ang iyong income o perang pumapasok. Pangalawa,
ilista ang iyong financial baseline o ang mga pangunahing pangangailangan. Pangatlo, maglaan ng porsyento ng iyong kita para sa iyong savings at investments. Dito mo ididetalye kung magkano para sa emergency fund, investments at iba pang financial goals. Pang-apat, maglaan din para sa iyong mga kagustuhan. Ilagay dito ang natitirang pera para sa libangan, online shopping o iba pang mga luho. Kunwari kumikita ka ng 40,000 kada buwan at ang iyong financial baseline ay nasa 20,000 pesos. Ang matitira sa iyo ay 20,000. Mula dito, maglaan ka ng 8,000 o 20% ng iyong kita para sa savings at investments at 12,000 naman o 30% ng iyong kita para naman sa iyong mga kagustuhan. Ang paggawa ng budget plan ay parang pagbibigay ng trabaho sa bawat piso mo. Hindi ka na magtataka kung saan napunta ang pera mo dahil ikaw mismo ang nagdesisyon. Routine number 4. Pangalanan ang iyong ipon. Bago ka pa man magsimulang magtabi ng pera, kailangan mo ng malinaw na dahilan kung bakit ka nag-iipon. Ang pagbibigay ng pangalan sa bawat ipon ang magbibigay direksyon at inspirasyon sa bawat desisyon mo sa pera. Madalas, nagagalaw ang ipon dahil wala itong malinaw na layunin. Kumbaga, parang nag-ipon ka lang para masabi na meron kang ipon. Pero kapag may pangalan ang bawat ipon mo, mas mahihirapan kang galawin ito para sa ibang bagay. Ang iyong mga pangarap sa buhay, mula sa pagbili ng bahay, edukasyon ng mga anak, maagang pagre-retiro o pagsisimula ng negosyo, ang dapat maging dahilan ng iyong pag-iipon at pag-invest. Lumikha ng mga pangalan na nagtutulak sa iyo na mag-ipon tulad ng para sa bahay, para sa edukasyon ng mga anak, pondo para sa retirement o pagsisimula ng negosyo. Ang mga pangalang ito ang magpapaalala sa iyo ng purpose ng bawat ipon mo. Routine number 5. Bayaran ang iyong sarili muna. Ngayon na may malinaw ka ng budget plan at may mga pangalan na ang iyong mga ipon, oras na para isagawa ang pinakamahalagang panuntunan sa pagpapayaman, ang pay yourself first. Ano ang ibig sabihin nito? Sa sandaling pumasok ang sahod mo sa iyong account, bago pa man mapunta ang anumang piso para sa mga bills o utang, ang unang-unang dapat mong gawin ay magtabi ng pera para sa iyong sarili. Ito ang pera na diretsong mapupunta sa iyong ipon o investments na itinakda mo sa iyong budget plan na alinsunod sa mga pangalan ng iyong ipon. Isipin mo to, madalas binabayaran natin ng renta, kuryente, tubig at lahat ng iba pa. Pero kailan natin binabayaran ang sarili natin para sa ating kinabukasan? Kadalasan, naghihintay tayo kung may matitira pa sa dulo ng buwan. Pero madalas, wala nang natitira sa tuwing inuuna natin ng paggastos bago mag-ipon. Sa diskarte ng pay yourself first, binabaliktad mo ang proseso. Para kang may obligasyon sa iyong sarili na bayaran muna ang iyong kinabukasan bago ang iba. Hindi ito parang utang. Ito ay parang pagtatanim ng binhi na magiging malaking puno ng pera sa hinaharap. Ang pinakamahusay na paraan para magawa ito ay sa pamamagitan ng automatic transfer. I-set up mo to sa iyong bank account na kada payday, otomatikong ililipat ang itinalaga mong halaga mula sa iyong checking account patungo sa iyong savings account. Routine number 6. Maglaan ng pera para sa emergency fund. Mula sa perang inilaan mo para sa iyong savings, ang pagbuo ng emergency fund ang dapat mong i-priority. Ito ang iyong pinansyal na proteksyon para sa hindi inaasahang pangyayari. Isipin mo to bilang isang safety net na tutulong sa iyo kapag may bigla ang gastusin na hindi mo napaghandaan, tulad ng pagkawala ng trabaho, medical na gastusin o di inaasahang pag-aayos sa bahay. Kung wala nito, mapipilitan kang umutang o gamitin ang iyong mga investments na maaaring magdulot ng mas malaking problema at magpatigil sa iyong pag-unlad. Ang layunin ay makapag-ipon ng katumbas ng 3 hanggang 6 na buwan ng iyong buwanang gastusin. Halimbawa, kung 40,000 pesos ang iyong monthly expenses, targetin ang 120,000 hanggang 240,000 na emergency fund. Ilagay ito sa isang hiwalay na savings account na madaling i-access pero hindi basta-basta magagamit para sa araw-araw na gastusin. Kapag nabuo mo to, magkakaroon ka ng kapayapaan ng isip na handa ka sa anumang unos sa buhay. Routine number 7. Maglaan ng pera para sa iyong edukasyon.
Ito ang pinakamabisang puhunan na maaari mong gawin dahil direktang mapapalago nito ang iyong kakayahan, kaalaman at potensyal na kumita. Ang paggasta ng pera rito ay hindi gastos, kundi isang investment na magbibigay ng malaking return sa hinaharap, lalo na sa iyong earning potential. Ano ang ibig sabihin ng paglaan ng pera para sa edukasyon? Maaari itong pag-aaral ng bagong skill na in-demand sa iyong industriya, pagkuha ng mga certifications, pagdalo sa mga workshops o seminars, pagbabasa ng mga libro tungkol sa personal development o business, o maging pagkuha ng online courses para sa mga bagong hustle na gusto mong matutunan. Sa pagpapalago ng iyong kaalaman at kakayahan, nagiging mas valuable ka sa job market, mas madali kang makakakuha ng promotion o salary increase, o makapagsisimula ka pa ng sarili mong negosyo na magdadagdag ng kita. Tandaan, ang edukasyon at skills na nasa iyo ay hindi mananakaw at ito ang magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng pagkakakitaan. Routine number 8. Maglaan ng pera para sa iyong Financial Freedom Fund. Ito ang pinaka-critical na pondo na dapat mong buuin kung seryoso ka sa pagkamit ng financial freedom. Ang perang ilalagay mo rito ay striktong para sa mga investments na lilikha ng passive income at magpapalaki ng iyong net worth. Hindi ito para sa mga biglaang gastos o para sa short-term goals. Ito ay para sa pangmatagalang pagpapayaman, kung saan hinahayaan mo ang iyong pera na magtrabaho para sa iyo. Ang mga investment vehicle na kasama rito ay kadalasang may potensyal na mas lumago sa paglipas ng panahon, ngunit may kaakibat ding risk, kaya ito ay pinakamainam para sa long-term goals. Narito ang ilan sa mga popular at accessible na investment options sa Pilipinas. Pag-ibig MP2 Program. Isa itong voluntaryong savings program na nag-aalok ng mas mataas na dibidendo kumpara sa regular na kontribusyon sa Pag-ibig. Tax-free at government guaranteed, kaya medyo safe at stable. Pangalawa, Real Estate Investment Trust o REITs. Nagbibigay sa iyo ng pagkakataon maging part owner ng mga malalaking income-generating real estate properties sa pamamagitan ng pagbili ng shares sa Philippine Stock Exchange o PSE. Nagbibigay sila ng regular na dibidendo. Pangatlo, stocks. Ito ay ang pagmamay-ari ng bahagi ng mga kumpanya na listed sa PSE. May potensyal na mataas na return sa pamamagitan ng pagtaas ng presyo ng shares o capital appreciation. Ngunit may kaakibat din na risk dahil sa volatility ng market. Pang-apat, mutual funds at UITFs. Pinapamahalaan ito ng mga eksperto kung saan pinagsasama ang pera ng maraming investors para i-invest sa iba't ibang assets tulad ng stocks at bonds. Magandang panimula para sa mga beginner. Panglima, bonds. Parang pagpapautang sa gobyerno o korporasyon, kapalit ng regular na interest payments. Mas mababa ang risk kesa sa stocks at nagbibigay ng predictable na kita. Pang-anim, digital investments. Kabilang dito ang peer-to-peer lending o cryptocurrencies. Tandaan na bagamat may potensyal na mataas na return, mas mataas din ang risk na kaakibat dito. Kaya mahalaga ang malalim na pag-aaral bago sumabak. Mahalagang mag-research ng mabuti at kumonsulta sa mga financial experts para makahanap ng investment na akma sa iyong risk tolerance at financial goals. At yan ang 8 dapat gawin sa iyong sahod para dumami ang pera mo. Sa lahat ng ating pinag-usapan, ano ang mga na-realize mo at natutunan mo sa ating video? I-comment mo sa baba ang iyong sagot at i-share mo na rin kung saang lugar ka nanonood. Malay mo, ikaw na ang susunod na mababanggit sa ating shoutout. Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Mag-like, mag-comment at i-share mo na din ang video na ito sa iba. Paki-follow na rin ang iba pa naming social media accounts. Maraming salamat sa panonood at lagi mong tandaan na ikaw ay magtatagumpay.